Alternative Learning System is a program of the Department of Education. Ini-implement ito ng DepEd. Meron sila mga all centers na gobyerno ang nagpapatakbo. But this one, yung sa SVD, is implemented by an NGO foundation which is called Arnold Janssen Catholic Mission Foundation Incorporated. Bali sa ano po, yung computer literacy. Tapos siya po si Miss Bambi, siya po yung nag-volunteer magturo sa mga bata. Bali sa baba po namin inilagay, bali 2 room po siya ng ano, ng ang nasakop ng computer. Yung kabila po ay working yung 7 computers. All in all, siguro, I think I've handled about 30 in this first batch. And because of our setup now, we take turns. We really come down. Kung 5 computers ang gumagana, di we come 5 at a time. I teach them like for 1 hour or 1 hour and a half. Tapos next batch na naman. Tapos, so, ayan, paulit-ulit lang yan the whole day. So, I come once a week pala. Every Tuesday because I'm here as a volunteer. Shift, tsaka kung yung control shift, pa ano yan, di ba? 1 word at a time. Oy, hello. Kumain na kayo. Bacho ah. Ay, Kain na nga tayo. maraming programs ang alternative learning Next time tayo system. naman yung mag-focus. But ang aming binibigyan ng focus here is the accreditation and equivalency program. Ang accreditation and equivalency program, what we call ANE, is a program na ang pinaka-objective is to make the students pass the ANE test, which will give them a high school diploma or elementary diploma. Next question, Ate Shaidet. Kapag ba gumamit ng po at opo ang isang bata, ibig sabihin nun magalang na? Okay, opo daw, sabi ni Shaidet. Naniniwala ba kayo doon, Ate Kim? Ay. Okay, naniniwala daw si Ate Kim. Sino nag-agree? Si Spencer ay isang bata na kinakikitaan ko ng pangarap. Gustong-gusto niyang makapagtapos ng high school, makapag-aral ng college, and be a professional someday. Ang bata ay matalino. Ang bata ay smart, masipag, responsable. Wala kang inutos dyan na nagtanong siya. Basta susunod lang siya. So, ang challenge na sa bata ay medyo marami silang magkakapatid. And he has to skip classes most of the time because he has to take care of the younger ones. First year high school po natapos ko. Tapos bago po tumungtong ng second year, natigil po kasi kami gawa po na-demolish po yung dati namin tinitirhan sa Maharlika West po. Tapos po nalipat po kami dito sa Pink Sisters. Kaya po, ito ang bahay namin. Yeye po, kapatid ko. Nanay ko po. Tulog ang aming baby. Nagugutom ka na ba? Opo. Kain po tayo. Laging paulit-ulit po. Laging magbabantay ng kapatid. Tapos po nung bago po kami makapasok sa SVD po. Tumigil ka muna ng isang taon. Tumigil po ng 1 taon. Dahil po sana 3rd year na po ako ngayon. Mabuti, mayroon akong kakilala na rin dito na sabi, naku Marlene, meron naman tayong mapapasukan sa mga anak mo na pwedeng sila ay malilibre. O di at least kapag-aral sila kahit pa paano. Kasi dala nga ako ng kawalan dahil minsan
Noong mga panahon na yun, wala talagang trabaho asawa ko. Walang trabaho. Kaya hindi namin mai-enroll sila sa Maharlika. Gusto ko po makapagtapos kahit fourth year nang makapagtrabaho na po. Para makatulong na rin po dito. Ano pangarap mo sa buhay? Laki naman yung pangarap. Maging accountant po. Accountant. Oo nga po. Magkapatid na babae ay pareho silang napatigil. The younger one is sa elementary. Si Joy ay high school. Financial problems din. Pero sila naman, in fairness to the parents, especially the mother, napakasipag naman. Pero kailangan lang silang tumulong. Ang kanilang hanapbuhay ay magtinda ng balut sa Olivares Plaza. At syempre, pag balut, hindi araw, gabi. And the children have to help. Ang dalaginding na dalawa ay nakapwesto sa Olivares College selling balut hanggang 1:00 ng umaga. Tagaytay ito, napakalamig, especially pag December, January, February, and naandoon sila. Nagtsatsaga sila. Ako po yung nauna dyan mag-enroll. May nagsabi po sa amin na pwede daw po ipagpatuloy yung pag-aaral namin dyan sa may ALS nga po. Tapos nag-enroll po ako dyan. Tapos po nung nalaman ng ate ko na pwede po, nag-enroll din po siya, kaya po 2 na kami dyan. Bali po 4 kami nun dyan, Okay. magkakapatid. Eh yung 2 po ibabalik na daw po ng magulang namin sa formal school kasi po hindi pa daw po muna makakuha ng exam. Ganun. Sa akin po, ang bala ko po, pagkaalis ko po dyan sa ALS, magtrabaho po muna kahit po ng 1 taon para po makaipon din po ng pang araw-araw kasi po, ang sagot lang naman po ng scholar dyan, tuition fee. Yung allowance po, sa amin din po. Kaya po yung bala ko na mag-ipon ng pang araw-araw ko rin po. Ako po, pangarap ko po na maging police. Pangarap ko din po na maging mahusay na manunulat ng mga history. Dahil sa iyo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa iyo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat ayen. Sana inyong marinig tibok ng damdamin. At saka, ang itinuro ng mga bata sa akin, itinuro nila sa akin na kilalanin ang sarili ko. Marami pa palang bagay sa sarili ko na hindi ko alam na ako yun. Kaya ko palang magalit ng galit na galit. Kaya ko palang magmahal ng mahal na mahal ang mga bata na hindi ko kaano-ano. Akala ko nun, ang kaya ko lang mahalin yung anak ko. I have only one son. At syempre, lahat ng pagmamahal, ibubuhos mo dyan. Pero meron pa pala, ang dami pa pala. Hindi pala yun nauubos. Habang dumadami yung estudyante, mas dumadami. Yun nga pala yung sinasabi na yung puso is yung hindi mo alam kung gaano karami yung kaya niyang ibigay na pagmamahal. My game! Sige, yung totoo. Akala ko noon, mabait na ako eh. Akala ko noon, mapagmahal na ako. So, hindi pa pala yun. Hindi pa pala yun. Kulang pa pala yun. Mahalin mo rin itong mga batang medyo hindi maganda yung amoy pagdating sa school. Kasi walang tubig sa And every time, nire-remind ko sila na when you dream, when you think of your future, hindi ka titigil sa magtatrabaho ako, mag-aasawa ako, kikita ako ng pera, magkakaanak. Lampasan nyo yon. Ngayon, nasa receiving end tayo ng tulong. Sana kasama rin sa plano ng buhay nyo na pagdating ng araw, kayo naman yung tutulong
Paano gagawin yon? Mag-aral ng mabuti, and pag nagkatapos mag-aral, magtatrabaho. Pag nagtatrabaho na, makakatulong. But don't ever think na ang tulong maibibigay mo lamang pag nakapagtapos ka ng kolehiyo. Kasi ang tulong, maraming uri yan. So yun na lamang maging mabait kang anak, tulong na yon. Maging mabait kang kaklase, tulong na yon. Or siguro, sa community. One more. Teach them how to fish. Di ba sabi, give a man fish and he will eat for a day, but teach him how to fish and he will eat for life. Ang awiting ito'y para sa'yo, at kung maubos ang tinig, di magsisisi, dahil iyong narinig mula sa labi